Hi everyone! Welcome back dito sa ating YouTube channel at welcome back po muli dito sa ating garden. And ayan, for today's vlog, as I promise, ay ito pong ating Monstera adansonii ang akin naman pong i-share sa inyo kasi ayon po dito sa ating pungsoy ngayong 2025, bukod po doon sa mga Sansevieria or snake plant, kagaya na ng ating billionaire's snake plant, ay itong Monstera adansonii ay lucky plant din for 2025. At dahil nga po Year of the Wood snake plant ngayong darating na 2025, lahat guys ng may kinalaman sa snake ay sinasabi na maswerte according kay Feng Shui. Kagaya na lamang nitong ating Monstera adansonii or kilala din as Swiss cheese plant. Tinatawag din ito na 5 holes plant dahil itong ating mga Monstera adansonii ay may minimum na 5 butas dyan sa kanyang mga dahon hanggang 10 butas depende sa laki ng dahon nito. Ang mga Monstera adansonii ay kabilang sa family na Araceae at sila ay native sa Central America or South America. At according nga kay Feng Shui, ito din ay money plant ngayong 2025. Dahil nga sa mga butas-butas nitong dahon na sumisimbolo daw ng mga lungga ng ahas or snake. Kaya naman ito daw ay nag-a-attract ng swerte at nagdadala ng positibong energy ngayong 2025. Kaya naman napakainam na kayo ay mag-start mag-collect nitong ating Monstera adansonii at ilagay nyo ito sa silangang bahagi ng inyong mga tahanan, lalo na sa may pintuan papunta sa pinaka-main entrance ng inyong bahay. Samahan nyo pa ng sipag at tiyaga at pananalig sa Panginoon ay tsak na swerte ang hatid nito. Pero kung halimbawa hindi kayo naniniwala sa mga lucky plants na yan, ay napakainam pa rin na alagaan nitong ating Monstera adansonii dahil sa kakaibangang itsura ng mga dahon nito. Napakaganda nito guys na pan-display sa inyong garden, ganun din sa loob ng inyong tahanan, lalong-lalo na sa kitchen or kaya ay sa bathroom area. Gusto kasi nitong ating mga adansonii ang mahulumigmig na parte ng inyong bahay or ng inyong garden. Bukod nga sa maganda at may hatid na swerte itong ating mga adansonii, ay napakainam din na mag-alaga nitong ating mga adansonii dahil sila ay mga air purifier din. Nililinis nila ang mga hangin sa ating kapaligiran. Ganun din itong ating mga Monstera adansonii ay napakaalwang alagaan. Maibigay nyo lang ang tamang lokasyon sa kanila na sabi ko nga sa inyo ay gusto nito ang mahalumigmig or malamig na area at may bright indirect sunlight sila na natatanggap, ay tsak na magta-thrive ang inyong mga adansonii at lalago ito kahit hindi nyo siya masyadong alagaan or madiligan. Pagdating naman sa pag-fertilize nitong ating mga Monstera adansonii ay ang ginagamit ko lang po ay ang 14-14-14 na slow release fertilizer. Ito ay ang mga Nutricoat or Osmocoat. Every 2 to 3 months lang po ang pagbibigay ko nitong ating mga slow release na fertilizer. Kaya naman ano pang iniintay nyo, umpisahan nyo nang maghanap ng ganitong klase na Monstera, itong ating Monstera adansonii sa mga plant market or dun sa mga tindahan ng mga halaman, pwedeng online or kung pwede din at sa ngayong panahong ito ay ang ating mga halaman ay pwede na ring hingin. Kung mapapansin nyo guys, itong ating Monstera adansonii ay lately na lang siya nag-bloom ng maganda kasi nga ito ay napabayaan lang natin dito sa gilid. And kung mapapansin nyo, itong taas lang na portion na to ang may dahon. Ayan, ibaba natin. Yan, yung baba dyan, wala siyang dahon. Wala siyang dahon, pero meron siyang isang baby dyan na lumabas, na naiwan. Hindi ko alam kung saan yan galing. Basta may lumabas dyan. And kung mapapansin nyo, root bound na siya or sobrang dami na ng ugat niya. Halos ugat na lang yung laman nitong ating paso na yan or nitong ating pot na pinaglalagyan. Ito guys ay timba. Kasi sabi ko nga sa inyo, mas malimit po akong magtanim sa timba kasi itong ating mga timbang itim, lalo na itong itim ay napakatitibay compare dun sa ating mga pangkaraniwan lang na paso. And at the same time, mura itong ating mga timbang ganyang itim. Mura siyang bilhin, malaki na siya.
So, yan, dyan siya nakalagay. Kung tandaan nyo, nagkaroon ako ng time na talagang hindi ko naaalagaan itong ating Monstera adansonii. And kagaya nga ng sabi ko kanina, itong ating mga Monstera adansonii ay gusto nila yung mahalumigmig na area or yung medyo malamig yung area na paglalagyan nyo sa kanila. And yan, dito nga lang sa pataas, naggandahan ang kanilang mga dahon. And ang gagawin natin dyan ngayon ay ipopropagate natin at papalitan natin ng kanilang potting mix. Tatanggalin din natin yung ibang mga roots niya dyan na sobrang dami na. Ayan. Medyo matangkad itong ating Monstera adansonii. Ilalagay ko lang dito sa gilid. Matangkad dito kasi yung pole na kinakapitan niya is 4 feet ang taas. 4 feet. Ayan. Yan ang ating Monstera na adansonii na nakalagay dun sa gilid kanina. Ayan. Look. Ang lago talaga ng pinakaibabaw niya. And yun nga, time na din siguro na i-propagate natin ito guys. Kasi nga, kagaya na sabi ko sa inyo, ang ating mga halaman ay bumabalik din ulit sa uso. At kumbaga ay nagiging star of the year ulit ito ating mga halaman. Kaya kung may pagkakataon din lang at halimbawa yung time na siya ay mura pa, ay nabili nyo na yung plants na ito. Pero itong akin to, na-acquire ko to na medyo mahal pa kasi nga ito yung kasagsagan ng pandemic. Pero sa tingin ko ngayon, may mabibili na kayo ng mga worth 100, sobrang laguna niya. Yung worth 100. Hiningal ako sa pubuhat nitong ating medyo malaki kasi din yung pot na pinaglalagyan nitong ating Monstera adansonii. Kaya medyo hiningal tayo. Ayan, ganyan siya kaganda. Look. Ang ganda niya. Ang gagawin nga lang natin dito ay ating i-chop-chop-chopin. I-chop-chop-chopin. Tatanggal muna natin dito sa pole niya, dito sa pinaka-pole niya. Ay kumuha lang tayo ng malinis na gunting. And syempre, uunahin natin itong nasa top. Itatop cut natin ito. Basta wag niyong kakalimutan na in between dun sa dalawang node, doon kayo magkakat. Ayan. Sa dalawang node, doon niyo siya ikakat. And tanggalin muna natin siya sa pagkakakapit. Maganda na ang kapit nito dito sa ating pinaka-pole niya. Harap tayo. Humahapay na din yung pole niya kasi nga kakaunti na yung pinakalupa nito dito sa paso. Kaya yung pole niya ay humahapay. Kaya need na talaga natin siya i-propagate. Pero yung pole natin dito, ito po'y ginawa pa ng aking asawa. Ang ganda pa rin niya. Ang ganda pa rin ng pole, hindi pa sira yung pole. Nahihirapan tayo na tanggalin yung kanyang ugat kasi sumama na siya sa kokohas. Ito pa rin yung pole natin na gagamitin guys. Siya pa rin natin gagamitin. Gupitinan din natin yung iba pa nating ugat. Lapit ko lang ng pole. Gusto ko kasing makuha itong pataas ng buo. Gusto ko siyang kunin ng buo para maitanim natin ng buo. Kaso medyo nahihirapan tayo. Kasi nga yung ugat nila dyan ay lumago na yung mga aerial roots nila. Ingat lang sa pagtatanggal. Unahin natin tanggalin ang kapit ng mga roots nila. Yun. Itong ating mga adansonii guys ay mga trailing to. Trailing plants. Pero bukod naman dun sa pole, sa paglalagay sa pole, pwede din siya na basta lang nasa paso and hayaan nyo siyang mag-crawl ng kanya o mag-trail ng kanya.
Ayan, nakuha na natin siya. Yan. Medyo madumi na ang kamay natin guys kasi nakapag-mix na tayo ng ating potting mix na gagamitin. Yan. Mga aerial roots niya yan dyan. Ito, itatanim na lang natin to ng buo. Nag-ready ako dito guys ng 2 pot. Isang pot na to. Yan, itong maliit na to. Kasi gusto ko dito sa may, doon sa area natin yung bakante, dyan ko gustong ilagay yung ating isang puno or isang pot ng Monstera adansonii na hindi natin siya lalagyan ng pole. And ito namang iba ay ibabalik natin dito sa pinaka-pole niya. Ayan. Ayan siya. Pipili lang tayo dito kung alin ang ating ilalagay sa pole. Siyempre, yung medyo malaki, yun yung ating ilalagay sa pole. Ang hirap niya nang tanggalin kasi siya ay nakakapit na sa mga kokohas. Ayan. Ang haba na ng roots nito. Isang ito. Ayan. So, bali 3 to na. Ayan, may dumaan na naglalako ng isda. Inalok tayo. So, yun. Kaya naputol yung ating frog. So, bali yan guys nga. 3 na tong puno natin na 3 puno itong napaghiwa-hiwalay natin. Yan. Itong mga tangkay dito or itong ating mga stem na wala siyang dahon, pwede naman natin siyang i-propagate. Isasama din natin to dun sa paso na maliit na ating na ready para magsuluyan sila dyan. And itong maliit na to, yan, yung maliit na yan, na tumubo dito sa pinakailalim niya, ay siya nating ilalagay dito sa pot na to. So, madami na rin itong ugat guys. Tanggalin natin. Ibababa ko kayo ng konti. Yan. Kung mapapansin nyo, root bound na nga to. So, ito, sobrang tagal na nito. Tanyo, straw pa yung gamit natin kasi dati hindi pa tayo nakakabili ng cable tire. So, ito ay may ugat na din. Putulin na lang natin dyan. Yan. And hihilahin natin yung mga roots niya. Yan. Okay lang na maputol yung roots niya ha. Kasi ito naman ay sobrang bilis na paugatin. Sobrang bilis na paugatin niya. And ito, dahil nga gagamitin natin yung pole niya, ay tatanggalin natin yung mga nakakapit dyan. Tatanggalin natin. Magpo-pro pa tayo ng ilan dito sa walang dahon na ito. Ayan. Ito guys, ang sinasabi kong in-between node ha. Kita nyo ito, node din ito. Dito niya siya gugupitin. Yun. So, ganun lang. In between sa node, pwedeng by twos. Yan, tama na yan. Sobrang dami na. Sobrang dami na nun guys. And
And ito ay kunin natin ang phone. Yan. And iwanan lang natin to dito muna. So, ayun, kagaya ng sabi ko kanina, ay nag-ready tayo dito ng dalawang pot. Isa to, medyo malaki. Ipuputi na natin siya. Puputiin na natin. Mag-gloves lang tayo para maglagay ng potting mix. And, nag-ready ako dito guys ng potting mix nila. Ito. So, yan yung potting mix na natin ni-ready. Ang composition nito ay carbonized rice hull, at saka garden soil. Ito ay medyo basa-basa lang kasi umulan po dito sa amin. Inaanggihan or nawawagis-wisan yung area na pinaglalagyan ng ating mga potting mix. So, umpisahan natin. Unahin natin itanim is itong maliit lang dun sa baba ng puno niya. Dito sa maliit lang na paso. At yung ating mga pinagputol-putol dyan, 3, 4, 5, 6, 6, 7. Yan, 7 ay ikakalat lang natin dito sa paligid niya. Ikakalat lang natin ang tanim. Tatanim natin siya ng pahiga. Yan, nakaganyan, pahiga. Ayan. So, iintayin lang natin na magsulputan dyan yung ating mga cuttings na inilagay. And ito ay lilinisan natin at sabi ko nga sa inyo, ilalagay ko dito sa area na bakante na to. Ibaba lang muna natin. Next naman ay itong ating ibabalik ulit sa pool. Kukuha lang pala ako guys ng tie wrap at ating lalagyan ng tie wrap. Nasira na yung ating pinagkakabitan ng tie wrap. Hindi ko na ulit nagawa. Hindi ko pa siya nagagawa. So guys, ang gagawin natin, tatansyahin muna natin yung lalim nitong pole dito sa kanyang pot. And then, isusukat natin yung magiging tayo nitong ating halaman. Ayan, kung gaano siya kalubog. Guys, pasensya na kayo sa mga manok ha, maingay. Ayan, isusukat lang natin itong ating mga halaman, itong ating mga monstera, adansonii, kung gaano kalalim. And then, iikot natin siya dyan. So, testing natin kung gaano siya kalalim. Ayan. Kapag nasukat na natin, ay itatali muna natin sila para maalwan na silang itanim later. So, itali muna natin sila. Yan, para makita nyo. Ay may isa sa inyo na nag-comment na ganito daw ang gawin bago itanim para madali siyang i-manage ng pagtatanim. So, talian ko daw muna. May nag-comment, di ko lang natanda. Kaya, guys, hindi lang po ako or hindi lang kayo ang natututo dito sa aking pag-vlog, pati po ako ay natututo din sa inyong mga suggestion. Kaya,
kung halimbawa kayo po ay may suggestion sa akin, ay comment nyo lang dyan sa baba. Ayan. So, itali daw muna natin. Next, itong sa taas. Igitna lang natin siya. So, pinaltan natin guys ng tie wrap kasi medyo maiksi pala yung ating nagupit kanina. So, pinaltan natin. So, yan. And then, charan. Charan. O yan, di ba? Isang tungkos na siya. Hindi na siya mahirap na itanim na pag ganyan-ganyan dahil nga tinali na natin siya. And kunin lang natin ulit ito. Yan. Thank you sa nag-suggest noon sa akin na sabing itali nga daw muna ang ating mga trailing plants bago itanim. Itali muna sa pole. And umpisahan na natin siyang lagyan ng potting mix. Ang ating nga palang potting mix ay rice hull, carbonized rice hull, at saka garden soil na tigta 30% yung tatlong yon. So, bali 90%. And sinamahan natin ito ng 10% na vermicast. Ay, naku, nadali ang dahon. Guys, nakalagay na siya dyan. And aalagaan na natin itong mabuti para hindi maglagas yung dahon niya dito sa baba. And, ayan. Yan na yung ating monstera na Adansonii. Yun. Ang ganda na ng kanyang pagkakatanim. Kasi palibot na talaga siya. Kasi itong ating mga monstera Adansonii or kahit anong mga trailing plants, kung saan siya nakaharap, syempre dun lang siya may dahon. Dun lang. Kasi dun sa area na yon sa likod ay madilim. Samantalang kung ito ay sa talagang nakasentro or nakalutang dyan sa isang area, yun nga lang, wala tayong space na ganun eh. Kalimitan ay nilalagay lang natin sa isang sulok or kaya nakadikit sa dingding. Yun. Pinaplano ko nga sana itong area na to. Yan. Itong pinaglalagyan nitong ating Paraiso Verde ay dito ko siya ilagay sa area na to. Total, ito, nag-wild na din talaga dito eh. Lumaki na din ito dito. And maganda yung area na to guys kasi siya ay talagang nakaharap dito sa may liwanag. At hindi din siya direktang natatamaan ng ulan and direktang natatamaan ng sikat ng araw. Which is gustong gusto nitong ating monstera Adansonii. And ito, ilalagay natin ulit ito doon. Ito'y katabi din lang naman itong ating Paraiso Verde. Kung kita nyo kanina, katabi lang din siya. Ilalagay natin doon, pero hindi muna natin siya didiligan kasi nga medyo basa pa or basang-basa pa yung potting mix natin dito. And mga after a month, saka natin ito lalagyan ng fertilizer. Total, may vermicast naman ito guys nakasama. So yun, hindi muna natin siya lalagyan ng fertilizer na Osmocote. Ayan, ang ganda na niya. Ang ganda niya. Hahanapan ko to ng magandang area. Kapag siya ay naging stable na, hahanapan ko. Pero itong maliit, dito nga sa likod natin ihihilera. Isasama dito sa ating plant trap na to. So, pansamantala, ayun muna guys, ulit ang laman ng video natin na to. And,
ingat-ingat po muli kasi may bagyo na po. Kung last week ay ang bagyo na dumaan, hindi naman dito sa amin sa Batangas. Hindi kami naapektuhan or walang direktang epekto dito sa Batangas City yung bagyo na nakaraan, yung si Marce at saka si Leon at si Marce ay walang direktang epekto. Pero itong si Nika, hindi ko alam kung kami ay dadaanan din ng bagyong yan. So muli po, ingat-ingat po sa ating lahat and bye-bye everyone. God bless po. Bye-bye.